Hello mga B! This is part 2 of our Binondo food crawl. Habang nilalasap pa namin ang bicho-bicho, tapos na si ate sa pagbili ng mga liniment at Chinese medicines niya. Mukhang promising naman yung mga pinagbibili niya, kaya dapat ay may mabili din ako para sa akin. For now, inhalants at throat drops lang ang bibilihin ko. Safe choice muna tayo. Si Rafael may pinakitang inhalant. Syempre, trinay ko agad. Boom! Instantly cleared yung nasal passages. Shit, ang sarap! What a relief! Nag-stop by din kami sa isang tindahan ng traditional Chinese pastries at goodies. Sabi ni Jello, ito raw yung mga childhood snacks niya at gusto niyang matry namin ito. Binigyan din kami ni Jello ng tea in a can na akala ko Coke. Sabi niya, acquired taste daw to, kaya wag kong huhusgahan sa unang higop lang. Tea drinker naman ako, kaya game. First sip, aba, ibang level talaga yung lasa. Weird pero interesting. Hindi ko alam kung gusto ko o hindi, pero iba siya sa lahat ng nasubukan kong tea. Si Rafael, bet niya tong drink na to ang weird. Iba din si Bagets. May nahanap si Santi na freshly pressed sugarcane juice. Sobrang tamis. So ayun, nagpalit na lang kami ni Rafael ng drink. Habang tumitingin si ate ng mga lanterns, si Rafael at tita Santi chill lang sa gilid. Nagti-tea toast pa nga. Ang cute naman ng magtita. Napadpad din kami sa isang tindahan ng Chinese ornaments at charms. Kailangan daw ni Rafael ng lucky charm for his bag, kaya pinapili ko na. Ako naman, kumuha ng snake and coin charm. Perfect kasi Year of the Snake pala ngayon. Before ibigay sa amin yung mga items, nilagay muna ng tindera sa singing bowls yung mga charms at pina-vibrate ito. Pang-cleanse, pang-purify at pampaswerte daw. Syempre, gusto ko ring subukan, pero hindi ko mapasound yung singing bowl, no matter how hard I try. Ate, paano ba kasi to? Wag na nga lang. Pumunta din kami sa isang Chinese grocery store at binigyan ko si Rafael ng pera para bilhin yung mga gusto niya. Ang daming options, candies, chips, instant coffee, chocolates, pero ako, mas natuwa sa dried chrysanthemum, kefir lime leaves, dried mushrooms at Szechuan peppercorn at iba pang mga pangluto. Wala akong idea kung paano ito gamitin, pero excited na akong mag-experiment pagbalik ko ng kusina. Finally, si Rafael may mga napili na. Akala ko hindi na niya gagastusin yung binigay kong pera. Meanwhile, si Jello, dinala niya ako sa isang section kung saan bumili kami ng pork and chicken floss by the kilo. Ay, eto gusto ko to, bibili akong madami. Hinila ako ni Rafael palabas, asking kung pwede daw ba siyang bumili ng fruit tanghulu. Syempre go! Ang saya niyang makitang nag-e-enjoy sa pagiging bata. In a way, parang healing my inner child na din. Pero nung nagsawa na siya sa tanghulo, kami namang mga adults ang sumubok. Wala namang special, parang banana Q lang. Gamit lang ang mas mahal na prutas. Overpriced strawberry Q at grape Q lang to, no? Tapos, dumaan kami sa isang hidden alley sa likod ng main road para bumili ng fresh lumpia. Sabi ni Jello, ito daw yung pinaka the best na lumpia dito sa Binondo at hindi namin to pwedeng palampasin. Kinain na lang namin sa loob ng kotse yung lumpia. In fairness, masarap nga. Malasa yung feeling pero medyo messy lang itong kainin, lalo kung wala kang pinggan. Si Santi, binabantayan si Baby Anila pero gusto na rin niyang kumain ng lumpia. Tignan nyo si Bebe Girl, tahimik lang na nanonood habang yung mga tito at tita niya walang tigil sa paglamon. Anila, wag mo kaming i-judge ha, di kami usually ganito kasiba. Si ate, di raw sure kung magugustuhan ni Rafael itong lumpia kasi picky eater nga. Pero pagkagat niya sa lumpia, biglang humiling kung pwede raw sa kanya na yung kalahati. Wow, may bago na siyang favorite food. Parang nag-i-improve yung appetite niya dahil sa trip na to. May box ng Lord's Toast din kami pero hindi na namin kinain. Si Jello gusto pa rin kaming dalhin sa Dongbei Dumplings para sa Kutchay Siomai. Pero sabi ko please no more. Puputok na talaga ako sa kabusugan. So dumiretso na lang kami sa Holland Bakery para sa pasalubong. Grabe din tong si Jello, parang walking food directory. Ang dami niyang alam na sulit at masarap na pagkain. Ang swerte namin na may food crawl guide kami na ganito ka-passionate to offer us the best experience. Nakita ko rin tong banana leaf covered rice treat. Di ko na alam kung anong tawag dito. Ang sabi ng tindera, may iba't ibang laman daw ito inside the kanin. Bumili ako for dinner out of curiosity. Grabe, sobrang dami naming natikman at nabili. Pero hindi pa tapos ang food crawl natin. See you on the next one. Yun lang.